Nagpakalat ng mga banner ang lokal na pamahalaan ng Pateros bilang pagkondena sa di umano'y extrajudicial killing sa bayan. Ang itinuturong nasa likod ng mga pagpatay sa mga nasa drugs watch list, tinawag nilang Bonnet Gang. Samantala simula nung ibalik ang double barrel reloaded, 28 na ang nasawi sa mga operasyon kontra droga. May report si Emil Sumangil. Sa mga banner na ito na ikinalat sa Pateros, kinundina ng lokal na pamahalaan ng di umano'y extrajudicial killings na kagagawan daw ng binansagang Bonnet Gang. Sila ang itinuturong nasa likod ng pagpatay sa mga di umano'y sangkot sa iligal na droga sa lugar. Panawagan ni Mayor Ike Ponce III sa pulisya, sugpuin ang pamayagpag ng grupo. Ang Pateros Police iniimbestigahan naman daw ang mga kaso ng pagpatay sa mga residente ng Pateros na nasa drug watch list sa kanilang lugar. Mga nakabonet daw mga suspect, kaya binansagan silang Bonnet Gang. May mga individual na nakasuhan na. Actually, may nahuli na nga kaming isa. Tuloy-tuloy po yung aming yung police pagpatrolya sa mga kasulok-sulokan ng mga barangay ng Pateros. At tayo pag-unahin sa mga barangay, sa yung mga tanod na nagpapatrolya po sa mga sa mga looban ng mga sa barangay po. Sa Tondo, Maynila naman, napatay ng mga pulis ang isang suspect na itinuturong pumatay di umano kay Chairwoman Nenita Acuña sa Barangay 200 Zone 18 nitong 1 ng Marso. Nagkasaraw ng operasyon ng mga pulis laban sa suspect na si Adrian Danganan matapos makatanggap ng impormasyong namataan itong nagbebenta umano ng droga. Nakipagbarilan daw ang suspect at na-recover sa crime scene ang isang caliber 45 na baril at mga balak. Huli naman sa surveillance video ng pulisya ang aktual na pagbatak ng isa sa mga parokyano sa drug den na ito sa Los Baños, Laguna. Bitbit ang search warrant, silalaki ng mga pulis ang umano'y batakan at bagsakan ng droga. Labas! Labas! May baril yan, brad, ha? Ha? Baba! Hindi ka namin buhayin. Baba, baba! Ha? Kaya yung anak mo, bumaba ka na dyan. Baba! Ka namin! Talaga agad ka! Sa! Di ko lalabas yan, di ko lalabas. Ha? Dito ko lalabas yan. Dito na aresto ang target na nursing student at bodybuilder na si Carlos Batas. Naaktuhan naman buwabatak sa kanyang bahay sina Gina Balane at Sunny Fabito na mga notorious umanong supplier ng shabu sa Bulacan at Batangas. Nadiskubre rin ng mga otoridad na bukod sa pagiging drug den, pagawaan din pala ng drug paraphernalia ang lugar. Binibigay mo sa iba yung tutor? Hindi sir. Bawat gamit, iba na po ang tutor yun eh. Hindi ka nagbebenta, sir? Ano lang, sir? Napagamit lang po. Nursing student pala ito. So may access siya, sir? May access yan na makabili ng medical supplies. So kung matingnan nyo lahat, halos mga medical supplies yung ginamit niya. Ito yung mga tutor yan, hindi lang sa shabu, kundi pati sa marijuana. Isinama ng mga pulis sa raid ang isang pastor na pinangaralan ng mga nahuling suspect. Sa Panginoon ay lagi mayroong second chance. Habang may buhay ang tao, may pag-asa sa Panginoon, no? Sa ikalawang target na bahay, nahuli ang number 1 sa double barrel reloaded drugs watch list na si Rino Miranda. Na-recover sa operasyon ng isang caliber 22 drug money at ilang sachet ng hinilalang shabu. Sa bisa rin na search warrant, hinahalugog ng mga pulis ang bahay ng pamilya Candelaria sa Parañaque City kagabi. Nakuha sa kanilang cabinet ang isang baril, mga bala, 2 sachet ng hinilalang shabu at drug paraphernalia. Arestado ang subject na search warrant na sina Romel Ronnie at Roel Candelaria na tumangging magbigay ng pahayag. Aabot naman sa 300,000 pisong halaga ng hinilalang shabu ang nasamsam sa isa ring bypass operation sa General Santos City. 2 sangkot daw sa droga na aresto ng mga tauhan ng PIDEA, kabilang ng isang dati raw nakulong dahil sa droga. Sa pinakahuling tala ng PNP, 28 na ang napapatay sa mahigit 900 operasyon ng pulisya sa ilalim ng Upland Double Barrel Reloaded. Mahigit 1,500 sangkot umano sa droga na aresto habang mahigit 4,500 ang sumuko. Sa hanin naman ng pulisya, 2 na ang nasugatan sa mga operasyon. Emil Sumangil, GMA News.